Good morning, Sir Ted, Mm. Ma'am Chacha at sa ating mga kababayan po. Good morning. Itong ating oil price increase, ito yung projection even before itong problema ngayon sa Iran eh. Tapos ngayon may mga balita na i-consider na itong oil price increase bukas nang dahil sa nangyari sa Iran. Ano ba talaga, Sir Rino? Well, Sir Ted, kasi di ba paulit-ulit yung sinasabi na may yung nangyayaring onset ng mga increases, though sustained siya, hindi sa big time, pero paunti-unti o may increase. Mula siguro nung January, nandyan na yung agam-agam, kasama na ho yan. Especially nangyari yung atake nung February 28. Nasa kalagitnaan ho yan nung adjustment period last week, which is the period from February 24 to March 2. Kasi ang incoming effectivity this week will be applicable from March 3 to March 9. So, surprisingly, nitong nakaraang week, hindi rin gaanong nag-big time eh. So, naging consistent lang siya for the previous weeks na unti-unti ang increase. So, aantabayanan ho talaga natin kasi ang test of effect nito would be yung next week at saka probably a week after. So yun ho talaga ang doon natin matitest kasi baka ito freak of nature lang itong nangyari ngayong week na hindi masyadong umalo, hindi tayo nakaranas ng talagang big time yung umaabot tayo ng 2 to 3 pesos per liter. So antabayanan ho natin, Sir Ted, yung papadating na week and for the next 1 week or 2 weeks. So yan ho ang magiging talagang agarang effect sana na nararamdaman natin usually pag may ganitong malakihang event doon sa oil supply. Okay, ito muna. Saan ba ang source ng oil ng Pilipinas? Well, ang Philippines ho ay kumukuha wala ho tayong kinukuha from Iran. So pero meron ho tayong kinukuha Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Lahat po na nakapaligid sa kanya, kumukuha tayo. May mga ASEAN countries, of course, yung Brunei at Malaysia. So but 97, almost 98% ang kinukuha ng ating nag-iisang Petron refinery doon sa na-mention kong Middle East countries, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Okay, So doon again, ho talaga ang 98% kinukuha ng Petron. sige, again, let's say it again. It's Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, and United Arab Emirates. okay, it's Iraq, Kuwait, UAE, Oman, and Saudi Arabia, right? Okay. Yes po. Yan ay crude oil o finished product? Crude oil ho ang kinukuha natin sa Middle East countries. Okay, At sige. ang gumagamit niyan ho ay yung Petron Bataan Refinery. But Petron Bataan Refinery is ilang percent lang sa total supply para sa finished product? Around 26, probably up to 28% yung tiningnan nating record last year. Okay, So so... most likely hindi malayo na ganun din ngayon. Kinukumpleto lang namin ang buong taon na assessment. Okay. So kung yung 30% nito, finished product ng inaangkat, saan ang source naman nun? Well, ito, kadamihan ho nasa Asia ho. China, South Korea, Singapore, Taiwan, Malaysia, Japan, Brunei, Hong Kong, Thailand, India, and Vietnam. Okay, sige. Yan ho ang ating pinagkukunan ng almost 97% ng finished product. Alright. Pero sige. meron tayong other sources. United States, Australia, at some few products, especially sa LPG, malakas ho talaga ang Kuwait at saka Qatar dyan. Kaya minsan, napupunta din ang ating mga oil company para kumuha doon. Sa LPG lang ho. Yan lang ho, yan Sige. sila malakas talaga. Okay. So, Sir Rino, sige, himayin natin ito. So, kung yung pong 70% halos ng ating pong finished product na po, meaning ito'y gasolina na, ito'y diesel na, ito ay gas na, ay kinukuha natin hindi sa gitnang silangan
ano ang epekto sa presyuhan naman nun sa nangyayari ngayon kung hindi naman siya nanggagaling dito sa mga bansa ngayon na may trouble? Well, for one, Sir Ted, no, of course, yung benchmarking ng mga price, for example, ang Iran, alam natin na 1.71 million barrels per day lang ho yan. That's even 1.61% of the global supply. 2025 na record. Pero pag nag-speculate ho ang mga oil market player, hindi ho namimili yan. Yung Iran, ganito ang presyo. Ang Saudi Arabia, ganito ang presyo. Well, sa benchmarking, tatamaan ho, especially ngayon na ang Middle East, hindi lang naman isolated kay Iran ang problema. Ang problema ngayon, na threat ngayon, ay yung shipping, no? Walang policy ngayon, nor report. Policy na ayaw nila mag-export, even Iran. Wala siyang policy na hindi siya mag-export. Wala din naman na report na damage sa oil facilities, kahit maski doon sa mga minention nating Middle East countries dyan sa Gulf States. Kaya lang, the problem is, na nag-a-avoid ngayon, lumalabas ang report ngayon, nagsususpend ang mga shipping company or nagdi-delay ng transport for now. So yan ho ang threat. At mukhang dahil sa threat na yan, kung magkakaroon ng mga delay sa delivery, magkakaroon na naman ng speculation ng tightness ng supply, for fundamental reason, talaga namang makaka-apekto sa supply. Lahat ho yan tatamaan, hindi lang ho galing sa Iran na supply, kundi lahat na ho nang galing sa Middle East. So, ngayon ang tanong, saan ba napupunta ang Iran? For example, ang Iran ay 4 ho ang major consumers niyan. At unfortunately, 88% ho yan napupunta dito sa Asia. China, India, Japan, South Korea ho ang bumibili niyan. At unfortunately, kahit tayo, sa atin na lang, tingnan natin, doon din tayo kumukuha sa mga bansang yon. So, hindi isolated yung nangyayari kay Iran para i-isolate mo yung other Middle East countries na halos ang bagsak ng 88, almost 90% ng kanilang produkto papuntang Asia. So, tatamaan at tatamaan ho tayo kasi itong mga ibang bansa, for example, China, India, Japan, South Korea, ito din naman pala ang supplier natin ng finished product. Kaya wala konektado lahat ito, Sir Ted. Kaya tatamaan at tatamaan tayo. Are we ready? Sir Ted, for now, no, hindi ho ngayon on the onset, pag na-stabilize ho, around sa 16.81 million barrels ng Middle East na ini-export. Around 1.71 lang ang Iran. Kung si Iran man mahirapan mag-export kasi sanction na siya ngayon at mukhang na-highlight na ngayon yung sanction sa kanya. So 1.71 yan out of the 16.81. Pag makatuloy ho uli ang deliveries ng almost 15 to 16 million barrels per day from other Middle East, hindi ho tayo magkakaproblema sa supply. Yun nga lang, pag maprolong ho yan, mukhang tataas ang price, hindi lang ho sa Pilipinas, globally ho. So, medyo mabigat ho yan. It's around 16 to 17% of the global supply, ang buong Middle East na yan. Dumadaan sa Strait of Hormuz. Mabigat ho yan. Hindi na ho, yung mga analysis dyan na before pa na hindi nangyayari, baka mangyari. Pero sana hindi ho mangyari. Kasi aabuso talaga tayo more than 100. Yun ang mga palaging projection, more than $100 per barrel ang oil. Ngayon nasa 72 pa lang ho tayo. So, yan ho kalaki. At kung isipin natin, Sir Ted, ang estimate ko namin ng effect ng $1 increase sa pump price natin ay nasa 30 centavo. So, yun ho ang magiging parang conversion estimate natin para bawat increase ng $1. Okay, sige. So hiwalay natin yung dalawang issue ho, no? Okay, yung presyo ng crude oil, vis-a-vis sa presyo sa pump prices, no? Sa mismong gas station. Yep. And supply, meaning mataas nga ang presyo, may supply ka naman. Kasi iba ho naman din yung ang taas na ng presyo, wala ka pa mabili. Tama? Dalawang bagay na makahiwalay yun. Kasi nga nangyari yan dati, noong pong 70s, na talaga namang pila ka sa gas station kasi walang supply ng krudo. So ito ang tanong natin. Alright. Yung pong aspeto ng
handa ba ho tayo dito sa usapin po noong stock ng ating local na mga oil companies para po sa availability nito at yung pong presyuhan nito, ano ang adjustment kung sakasakali? Go ahead, sir. Well, Sir Ted, no, kung Iran lang ang patuloy na masasanksyon, 1.71 million barrels per day, that is 1.61% of the global supply. Wala hong mangyayaring problema dyan. Matagal na ho nating naranasan yung pagsasanksyon sa Iran. So walang effect. Ngayon, ibang usapin. Sa supply muna tayo, Sir Ted. Ibang usapin kung yung 16 million, 15 to 16 million ang toward 17 million barrels per day ang tatamaan. Talagang, ang tingin ko niyan, that is a severe supply disruption. So, short of saying na magkakaroon ng oil crisis, no? So, ang tanong, sa supply pa lang, magkakaroon ba tayo ng sufficient supply? Ang ating minimum inventory requirements started dito for refineries, nasa 30 days supply. Kasi private sector na ho ito nung diniregulate natin. Wala na hong, hindi na nakialam ang government. Wala naman ho tayong naipasang batas para ho sa oil stockpiling na gaya ng US at saka ng Japan, for example, at China. So, private sector, meron refineries, so si Bataan, Petron, meron siyang 30 days supply. Si oil other importers, yung mga direct importers lang, walang refineries, 15 days supply, except LPG kasi 7 days supply lang ho ang worth niya na ang tawag ay minimum inventory requirement. So ang purpose nito nang inisip ito ay yung temporary supply disruption caused by delay in replenishment, transport ng vessel. Pero hindi ho ito nakadesenyo para i-arrest yung gaya ng sinasabing all Middle East hindi na makapag-export na around 17 million barrels. Hindi ho nakadesenyo to. So, at almost all of the ASEAN countries, wala din hong strategic petroleum reserve. Hindi ho tayo isolated. Lahat ho, except lang kay Brunei, Indonesia, partly, and Malaysia, meron ho sila ngayong nasa ilalim pa ng lupa. So, they have reserve in a way. Pero yung stockpiling, wala ho. So, talagang malala ho kasi even our ASEAN country, neighboring country, wala nga akong stockpiling. So, if at all, tayo, at least nakaredy tayo sa minimum inventory requirements. Wala lang tayong stockpiling. So, Opo. Minimum inventory, that is 15 days. Basically, 15 days. 15 days for finished product, 7 except LPG, 7 days. Okay. At refineries, special case lang, 30 Alright. days ang Okay. kanyang worth. Sige po. So, yan po ang sitwasyon. Wala kang, kumbaga, ang Pilipinas bilang oil importing country, wala kang control dyan, basically, di po ba? Wala kang control. Tama? Yan. Yan. Apo. Wala ho kasi ang control sana natin kung makahanap tayo ng indigenous because that is Apo. within our control. Itong iba, Okay. ini-import natin, medyo mahirapan tayo, Sir Ted. Okay. Sir, magkano ho last week per barrel ang presyuhan po sa crude oil? Kasi sa ating umiiral na batas naman, gagana lang po itong subsidy po sa ating mga chuper po ng pampublikong transportasyon kapag nag-$80 per barrel. Well, ang Dubai ho natin, ang period ho ng February 23 to 27 is nasa 70.48. So, well, you can range that from 70, sabi ko nga 70 to 72, no? Okay. So, nandyan ho ang Dubai natin last week. So, yan ho ang ating level ngayon. Okay. Sige. So, sir, again, dito po sa usapin po ng supply, kung sakasakali po naman, bagamat meron tayong minimum na 15 days inventory, in case po ba, sa usapin po ng pagkukunan natin sa finished products, hindi ho naman tayo meron tayong pagkukunan nun. Mahal nga lang ang presyo. Well, kung Iran lang ho ang magkakaproblema, wala hong problema yung mangyayari siguro sa China, South Korea, Singapore, Taiwan, Malaysia. Hindi ho tayo aasahan na magkakaroon ng malakihang magkakadisruption talaga itong mga bansa na to kung saan tayo kumukuha ng finished product. Okay, sige. So kung Iran lang ang magkakaproblema, pero the fact na yung Strait of Hormuz ngayon, may advisory na nga na hindi pa pwedeng daanan, may mga barko daw po na nag-U-turn na, etc. So ito ho, nangangahulugan na hindi lang Iran. So para sa ngayon,
ang apektado po dito kasi nga meron din pong produkto na nanggagaling po dito ho sa mga oil producing countries, no? Gaya nga po ng Iraq, gaya po ng Kuwait, Saudi o maging Oman o UAE na dumadaan dyan sa strait na yan. Sir Ted, tama ho kayo. So, initially, no, pag maprolong ho yan, Mhm. kaya nga ho, may meeting mamaya no ng 1:30 kay Secretary with all the importers and refiners Mhm. of all products. Pag-uusapan ho kasi usual naman ho sa atin na kumukuha tayo kay Brunei, Malaysia, Mhm. at of course itong ating United States, Australia, of course nandiyan pa rin ang Canada, hindi pa natin pinupuntahan yung South America, yung Brazil, for example, Venezuela, hindi pa natin ho pinupuntahan ang mga yan. So, yan ho ang magiging option natin to move away from Middle East. Pero Sir Ted, isa lang ho ang caution diyan. Pag ang pinag-usapan ho yung 16 to 17 million barrels per day. Ibang usapin ho talaga yan. Walang ibang bansa or group of countries na pwedeng pumuno diyan. So, lahat ho globally, magkakaroon ho ng pagkukulang. Wala hong ibang, US, nasa sagad na ho yan, 13 million barrels per day. And that is the top producer. Sumusunod ho dyan. Okay. Unfortunately, nakasunod dyan, Saudi Arabia, kasama na siya doon sa Middle East. Pangatlo, of course, yung Russia, no? Russia, of course, may potential yan mag-increase. Pero I don't think so. Kaya niyang mag-increase ng 16 to 17. Probably a few million, like probably 1 to 2 million. So, US could produce probably another 1 million to 2 million din. Pero hindi talaga kakayanin yung 16 to 17 million barrels. Globally, there will be a crisis in oil supply. Alright. And then, kaya nga, the best solution is to finish this problem and to end this ASAP. Yan po yun, kung sakasakali. Sige po, salamat na marami Sir Rino sa inyo pong paliwanag at tayo pong lahat ay aantabay sa magiging meeting niyo po this afternoon and we sincerely hope for the best para po sa mundo dito po sa epektong nililika nito pong pambobomba sa Iran. Salamat po Sir Rino. Magandang umaga ulit sa lahat, Sir Ted. Apo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!